tayo ngayon sa NLEX bound to KD Rock, dun sa may Orani, Bataan. Papunta tayo ngayon ng Orani, Bataan. Pupunta tayo nung KD Rock kasi nakita ko sa mga pinapanood kong vlog na yun, meron silang pang mga cafe rides o breakfast rides pala, sorry. Yun, tapos we'll be discussing today's topic, yung mga beginner's guide or mga tips and tricks for those who want to enter yung motorcycling and tawag dito kung ano pa talaga yung magandang bike, because ang dami na talagang topic nito. Hindi naman na siya bago, pero siguro sa perspective ko, I'll just have to parang give my perspective kung ano yung talaga yung the best of beginner's bike. So yun, join me for today's ride. I'm here with my Black Pearl, si 10R, and then kasama ko ngayon ang father ko, and then yung isa pa namin kasama, si Kuya Kikoy. I hope na marami kayong matutunan, and yun, medyo maraming sasakyan ngayon. Well, hindi siya expected kasi Sunday. At least dito sa NLEX, medyo hindi makulimlim tulad na nasa Manila. So ngayon ko lang kasi ito na gamit si 10R after kong ma-remap. So far, ang laki talaga ng difference ng naka-default yung ECU mo compared sa naka-remap siya. Pero yung gearing wise niya sobrang smooth. Pero to be honest, I really don't advise it. Sadyang nung time lang siguro nagpa-ECU ako kasi ang laki talaga ng power loss na nawawala sa 10R. Nawawala sa 10R dahil sa pagpalit ng pipe. So yun, kaya ako siya pinarimap. So anyways, going back to the topic of hand, ang topic natin ngayon is for beginner. So yun, napapansin ko lang grabe talaga yung pag-uso ng mga bikes ngayon sa buong mundo, kasi parang even sa mga movies like Equalizer, na before halos sa konti lang talaga yung mga movies na nag-aano ng mga bikes, like before yung kay Tom Cruise, yung Mission Impossible, tapos yung John Wick, yun, nag-ano rin sila ng mga bikes, pero hindi siya ngayon kasi sa recently ay sa Equalizer 3 may mga European bikes na naman na feature doon. So parang sa akin, grabe yung pag-uso ng bike ngayon, kasi even sa movies talagang ginamit siya. Though syempre, you would consider yung action, no? Action films, maganda talaga na may bike, kasi usually yun yung ginagamit ng mga kontrabida. Tapos yun, so sa atin ba dito sa Pilipinas, ano ba talaga yung pinakamagagandang bike? So para sa starter, honestly, sa kapanood ko ng mga vlogs, marami silang magagandang suggestions with regards sa kung ano talaga yung mga magagandang beginner bikes. Sorry sa mga gubo, medyo hindi lang nakakainom ng tubig, pero yun, of course, sa akin yung tama yung una, kung ano talaga yung purpose ng bike. Kung mag-ride ka lang, kung sa ride lang ang purpose mo at hindi mo naman kailangan siya gamitin pang araw-araw, merong mga magagandang bike for that category. Pero kung halimbawa, tawag dito, all around ang purpose mo, may mga bikes din na maganda for that. Tapos of course, budget. So yung budget kasi isa yun sa mga main considerations, no, na kailangan isipin. Syempre kung mas marami kang budget, mas afford mo yung medyo mas high class or high quality. I mean, no offense sa mga brands, pero like of course meron talagang difference sa quality, no?
Yun. So pag budget wise hindi problema yung ano mo, yung budget mo, like money is only paper, parang ganon. So yun, parang mas maraming options para doon. Tapos lastly, yung parts din kapag nasisira, isa yun sa mga main considerations. So yun, ano ba yung mga bikes na magaganda talaga for mga newbies or mga new riders? So in my perspective, meron tayong mga 400cc starter bikes na swak na for beginners, for beginner. So sadly kasi ako, based on my history, hindi talaga ako dumaan sa mga 400cc bikes because sanay na ako sa mga smaller displacement, yung mga 100 series kasi nag-start ako sa Honda Wave. So yun, and then na-master ko na yung mga motor na yun, kaya parang hindi na talaga ako nag-attempt na mag-isip doon sa ano. Though bumili ako ng R3, hindi ko din siya nasulit. And for me, I think yung R3 kasi medyo for beginner okay siya, pero mas torquey kasi siya mabilis talaga, no? Mabilis talaga din siya for a 300cc. So ngayon with that, yung 400cc's kasi meron tayong mga bikes na maganda for example, Ninja 400. So for me, swak na siya kasi beginner friendly talaga siyang motor. Tapos kung medyo gusto mo ng piga, bibigyan ka niya, not as fast as syempre yung mga 600cc's, pero pwede na yung 400. So meron, aside from the Ninja 400, meron din tayong mga tawag dito, mga bikers. What up mga brothers? So I think ito is Honda. Then we have the Honda. Yeah, so I think I thought ay Ninja 400 na sinasabi ko. Aside from the Ninja 400, meron din tayo nung NK 400. So yung NK 400 din, na din yun. Maganda na rin yun, mabilis na din yun and maganda siya kasi upright position siya. Though yung Ninja kasi upright din, pero more of na siya sports bike, bordering sports bike, tsaka naked bike. After nun, well, medyo sporty siya. I don't know, to be honest, kung user friendly siya. It's the QJ Motor 450SR. So yung 450SR, swak na rin siya actually, pero sports bike yun, matulin talaga din. But what I've heard from mga reviews is magaan siya, and then siya, light siyang dalhin. Tapos kung gusto mo ng power, meron talaga din siyang power. So meron tayong NK Ninja, and then yung QJ Motors 450SR. Tapos Naked Retro, which is the Bristol Veloce 500. Though 400 plus cc siya, pero very lightweight din, and sobrang swak din sa mga tawag dito sa mga beginner bikes. So sa akin naman, you have those option na 400cc's. Pero actually, to be honest, yung mga 600cc's like R6 na discontinued, so we have the R7 na nasa market, tapos we have the 636 or the Kawasaki 6R, Ninja 6R, and then of course meron din yung Ninja 650 na 600cc's, and then I think yung bago ngayon Daytona 660.
kung meron kang budget at hindi problema sa yung budget masyado, yun, goods yung mga motor na yun. Really, goods yung mga motor na yun. Pero expect higher torque sa kanila kasi expect higher torque from them kasi mga ano talaga sila eh, mga malalakas talaga silang bike. So yun, ano ba? Ako, to be honest, hindi ko talaga masasuggest yung mga liter bike 1000cc like this one. Kasi sa totoo lang, ito mga pampasikat na lang talaga yung mga 1000cc. I'll say na, sige, let's admit it. Ako kasi, itong bike na to, I really want a sports bike. But na, tawag dito, may power. So, ito yung isa sa mga na-prefer ko talagang bilhin. Since ayoko naman talaga mag-invest ng malaking pera para sa sports bike kasi testing the waters na ako. Pero eventually hindi ko talaga masasuggest ng mga liter bike na to. It's because masyado na talagang powerful to siya. Tsaka tawag dito, so yun nga yung sasabi ko, masyadong powerful na tong mga machine na to for new beginners. Kaya I really don't suggest yung liter bikes. So yun, yun yung mga suggestions ko for beginner bikes. Tapos, of course, for me talaga, importante na mag-schooling talaga muna kayo for, tawag dito, for motorcycle. Kasi, ang hirap ituro minsan ng mga riding mechanisms. Kung halimbawa, tawag dito lang kayo, nagpapaturo lang kayo. Mas maganda kasi mas may experience yung mga riding schools magturo. Plus, nababibrief kayo nila sa, wow, sobrang sarap magpatakbo ngayon. Mabibrief kayo nila sa mga do's and don'ts doon sa mga do's and don'ts sa roads, especially yung mga sa motorcycle, kasi iba ang motorcycle sa sasakyan. The obvious difference is that motorcycles ride on two wheels, no? Tsaka mas accident prone talaga siya. Yun, schooling. So ako ay suggest kung ano talaga. Pangalawang tip ko sa mga newbie riders is as much as possible, i-master talaga muna yung bike. Like super master muna para maging comfortable ka at confident. Actually, yung 2Cs na yun talaga yung makakapag wow, ganda ng view. Yun talaga yung makakapagaling sa'yo mag-ride. Kasi kapag confident and tawag dito, comfortable ka sa motor mo, you know its strengths, weaknesses, tsaka limitations lang mo as a rider and limitations ng motor na gamit mo. So yun, grabe talaga yung tawag dito, yung tulong kapag comfortable and confident ka sa motor mo. Then third tip is riding gears, okay? So ako honestly medyo guilty rin ako doon. Nagra-ride ako na tawag dito, hindi kompleto yung gears ko, no? Not necessarily na complete, may gears pa naman ako, pero like hindi yung full padded, ganyan. So riding gears, kailangan mag-invest din kayo sa magandang riding gears. Maraming mga mabibili dyan sa mga local stores. You can check yung mga sa internet kung ano yung mga shops na may mga quality talaga na riding gear. So for example, yung sa Moto Market, yung mga Revit, yung LS2 gears, yun, magaganda na yun. Tapos may mga mura din kasi na gears na gano'n, no? So after nung gear, tawag dito, for helmets naman kasi ang dami naman dyan. Just make sure na tested yung mga helmets na yun, kasi meron yung sticker dito sa likod na nilalagay. Yun, so gears dapat meron kayo. And then optional na lang to na tip is yun, maghanap kayo ng riding group. Ako personally wala akong riding group.
That's why parang feeling ko ang dami ko nami-miss out ng mga tips and tricks. Tapos yun, socialization, networking, with regards sa lahat ng bagay about motor. It would always be healthy kung meron kayong kasamang marunong talaga, na meron talagang ano. Yun, wait lang, magpo-focus muna ako sa pagra-ride.